kwento ng isang leon. Itong leon na po ang kino-consider nating hari ng mga hayop sa kagubatan. So kanyang paglabas, kanya pong nakaharap ang isang leopard. Sabi niya, "Hey, leopard." O sabi natin, "Leo, hoy, Leo." Sabi niya, "Sino ang pinakadakilang hayop sa buong kagubatan?" Sabi niya, "Siyempre ikaw, wala nang iba." Ayan. So siya po ay lumapit naman sa isang cheetah. Yung cheetah po hindi yung unggoy, ito po yung cheetah na lahing ano rin ng mga pusa. Sabi niya, "Cheetah." Sabi niya, "Sino ang pinakadakilang hayop sa buong kagubatan?" "Sino pa po kundi kayo ho." Ganyan. At nakaharap niya po ang isang elepante at sabi niya, "Hoy, elepante, sino ang pinakadakilang hayop sa buong kagubatan?" Bigla ho na lang kinuha ho ng elepante ng sa magitan ng kanyang trunk, yung leon, at winasiwas. Talagang hinampas sa lupa, tapos nilubog sa tubig, hinagis sa puno, talagang bugbog sarado yung leon, kawawa. Talagang parang ano, talagang basang pusa. Alam niyo po, tapos sabi ho ng leon, "Ano ka ba naman? Kung hindi mo alam ang sagot, huwag kang magalit." Alam nyo, kaya ko ho kinuwento yan sapagkat ang ating pag-uusapan ngayon ay yung pinakamasama, kung hindi man isa sa pinakamasama na lason sa buhay or toxin sa buhay. Ito po ay katawag sa Ingles na pride. Itong pride sa Tagalog, obviously mayabang, palalo, mapagmataas. So, yan po ay isa sa pinakamasama na lason sa buhay, kung hindi man pinakamasama. Now, kung atin naman pong babalik-aralan ang ating po mga life detox, napansin po natin ito po yung mga lason na, nagbibigay ng sakit sa ating puso, sa ating kaluluwa, na nagiging unproductive tayo, o kaya naman nakapagnanakaw ng kaligayahan sa ating buhay, kung kaya't nagiging miserable ang ating buhay, o sumisira ng relasyon sa ating kapwa-tao at higit sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Ang pinakamalala, pwede tayong mamatay dahil lang dito sa mga lason na ito. Now, bakit po natin pinag-aaralan ang bagay na ito, lalo na yung bagay ng pride? Kasi kung mapapansin po ninyo, yung mga previous toxins na ating pinansin, katulad ng anxiety or worry, alam nyo, kaya tayo nagwo-worry pag nawawalan tayo ng control. And gusto natin tayo pa rin na may control. And so we are playing God. Yan ay kayabangan. Kaya minsan naman tayo nadidepress, katulad ng naranasan ni Elijah, kung naalala pa ninyo, na we feel na parang tayo na lang nag-iisa sa mundo na matuwid. Kaya minsan tayo na lang parang we are so focused on ourselves, ang tawag yan ay self-absorbed. Kaya yan din ay pride. Yung gagalit tayo, we feel that we're better than others, na parang tayo lang ang tama. Nang sa katunayan naman, tayo ay may tama, di ba? Nagagalit tayo sa iba. So yan din ay mapapansin nyo, meron ding halo ng kayabangan. Now, when it comes to purposelessness, ibig sabihin wala kang patunguhan kasi ayaw natin bumalik sa ating manggagawa, o in other words, in our creator. So we are disregarding our creator. That again, it's a form of pride. Kaya mapapansin ninyo, maging sa issue ng entitlement, para ang buong mundo may utang na maayos o espesyal na pakikitungo sa atin, na dapat i-bless nila tayo. Parang katulad nga ho ni Haman sa aklat ni Esther, di ba? Yung parang nung na-promote siya, gusto niya lahat ng tao maniklod sa kanya. May isang taong hindi naniniklod, si Mordecai. Galit na galit siya kasi yun yung form of entitlement. Parang sa yabang niya, parang hindi ako papayag na hindi luluhod to sa akin. Kasi sa inis niya, gusto yung papatay lahat ng mga Hudyo. Diba? Kaya makikita niyo ho yan. Sabi niya, sa kwento ni Esther. Ngayon, yung discontentment, ganun din. Gusto natin lahat ng bagay kasi isip natin, yung ating net worth, yun din ang magbibigay ng ating worth or self-worth. Kaya hindi tayo makontento sa ating possessions at position. Ganon din sa bagay ng blurred morality. We want to declare what is good and bad. Na parang sasabi natin, I want to be like God. Kumbaga, ayaw natin ang Diyos ang determina ng mabuti at masama. Kaya we reject yung pong issue ng absolute truth or absolute standard of morality. Ang problema, kung walang absolute standard of morality, wala tayong dapat paniwalaan sa anumang bagay at wala tayong karapatang masaktan at maghanap ng hustisya. Ba't ko nasabi yan? Kung walang absolute truth or walang absolute standard of morality, how can you be absolutely sure? Di ba? Imposible. Kaya it doesn't work. Kaya doon pa lang mapapakita sa atin na itong lahat ng ito, ang common sa lahat ng lason na ito ay self-centeredness or
pride. We try to remove God from the picture. Sabi nga ho ni John Nelson Darby, pride is the greatest of all evils, pinakadakilang lahat ng kasamaan. Sapagkat lahat ng kasamaan ay nagsisimula dito. At sabi niya, ito ang pinakamatinding kaaway. Ito ay kaaway na hindi basta-basta namamatay at mahirap mawala. Kaya para ma-detox tayo, kung naalala ninyo, meron tayong pang-detox, di ba, sa ating mga toxic emotions na ito. Ang 4 na R, 4R to detox. Ano po yan? Realization, root, recalibration, and recognition. At yung pong 2 deliberate talks, yung kakausapin talaga natin ang Diyos at maging ang ating sarili. Now, bakit ko po sinasabi ito ulit sa inyo? Sapagkat kung hindi natin marirealize ang existence ng mga toxin na yan at hindi natin ikakalibrate at gayon din, hindi natin aalamin ang pinag-uugatan, sigurado mahirapan nating ma-recognize ito at pati ang solusyon dito. Kaya nga binabalikan ko kayo sa bagay na ito. And we need to tell God about our issues, and we need also to remind ourselves and to keep on talking to ourselves para maibalik tayo sa katotohanan at tamang solusyon sa mga lason ng buhay. Kaya ito ay isang proseso napaka-importante. Now, as we are doing this 4R2 detox, dito sa ating pag-uusapan, tingnan niyo po mga bagay na ito. Halimbawa, nakakita ho kayo ng ganitong sign. Alam niyo na ito po isang babala na nakakalason yung bagay na yon. Kaya lumayo-layo ka na. Lalo na pag nakita niyo po yung nakalagay, beware toxic zone. Ibig sabihin, huwag ka na maglalapit dyan. It will endanger your life. Now, ito pa po, warning. Di ba? Minsan makakita kayo, beware of dogs. Sinabihan na kayo, binalaan na kayo. Sabi niya, hindi na kami ang responsable sa anumang pinsala o kamatayan kung hindi kayo makikinig. Kaya ganun din ang Panginoon Diyos. Nagbibigay siya ng babala sa atin upang tayo hindi mapinsala o mamatay. Kaya ang ating talakayin ngayong hapon ay beware of pride. Nabalaan ka na, so be humble. So kung alam mo ng gantong babala, ano dapat mo gawin? Ay lumayo ka na. You better go. You better go. Bakit ho go? Remember the words. God gives grace to the humble and God is opposed to the proud. You better go. Nagkakaintindihan? Now, yan po hindi natin inimbento. Yan po ay galing po mismo sa salita ng Panginoon Diyos. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 5. Sabi niya, all of you. Now, bakit po all of you? Tandaan niyo yung context ito. Yung sa unang talata ng chapter 5, tinutukoy niya po yung mga elders. At sabi niya sa mga sumunod, so talatang 5, yung unang bahagi, sabi niya, you younger men. In other words, ito, nagtalaga ako ng elders or leaders, at kung hindi ka elder, you are part of the younger men. Kaya sabi niya, you be subject to your elders. At all of you, whether you're elder or you're a younger man, isa lang sinabi niya, all of you, clothe yourselves with humility toward one another. Yung pong ibig sabihin ng clothe yourself, parang yan po naglalagay po ng belt of, parang apron or belt, nagsinusuot lang ng mga alipin, no, para ma-distinguish yung alipin sa hindi. Ngayon, yung alipin, wala ho sariling karapatan yan. Ang karapatan lang nila ay sumunod sa kanilang amo at tinalaga lang ng amo. Ibig sabihin, talagang may mga sobrang limited lang ang kanilang karapatan. Pero, sila po'y nagpapasakop ng lubos. Sabi niya, kaya you are to serve one another. In other words, treat yourself as each other. Bawat isa sa inyo, isipin nyo na you have no right but to serve. Talagang to serve one another, whether you're an elder or a younger man. And sabi niya, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. May papaliwanag ko yan. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. So ano sinasabi ng Diyos dito? Magpakumbaba tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos dahil Siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Sa susundan po. So dito po sa ating pag-aaral, ang tanong ho sa atin ay, so paano ang ating gagawin? No. Ano pang gusto nyo una? Magandang balita o masamang balita? Now, kwento ko lang kayo. Meron po isang mama, nagpatingin po siya. Siya po ay nagpa-laboratorio at doon sa laboratory test niya, pumunta na ngayon siya sa doktor. Sabi niya, Dok, ano pong resulta ng aking pong mga lab test? Sabi niya, nako, meron akong good news at bad news. Anong gusto mong unahin? Sabi niya, syempre po yung good news na. Okay, ito ang good news. Meron ka na lang 2 linggo na mabubuhay.
paano naging good news yan? 2 linggo na lang ang buhay ko. Ano na lang yung bad news? Dapat nung nakaraang linggo ko pa nasabi. Nakalimutan ko. So, grabe po, paano na po? Wala na po magandang balita. Now, listen to this. Kaya dito naman, unahin natin yung bad news para ma-appreciate natin yung good news sa huli. Ano yung bad news? You better go. Remember, God gives grace to the humble and God is opposed to the proud. So, unahin natin yung idea ng God is opposed to the proud. That is a bad news. Masamang balita yan. Can you imagine? God is opposed to the proud. Balikan natin ang talata. Sabi niya, remember, God is opposed to the proud. Yung salitang opposed, nako, yan po isang mabigat na salita. Bakit? Yan po ay parang, salita ho na parang meron pong mahukbo ng mga, talagang sundalo na talagang nakahanay po sila. And they are ready for battle para salungatin ang sino mang galit. Yung parang kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, He's willing na talagang salungatin ang sino mang mayabang. Kaya ang idea nito, talagang they are to resist, to oppose, at maging galit tugo sa mga mayayabang. Mabigat yun ha? At hindi lang yan. Yan po ay nasa present tense. Kung mapapansin nyo, God is opposed to the proud upang sabihin na talagang ang Diyos hindi nawawala ang galit sa mga mayayabang. Type nyo ba yan? Alam nyo po ba ang bigat ho niya sa mga kawikaan na binanggit ho sa Proverbs? For example, tingnan ho natin ang Proverbs 16, verse 5. Everyone, lahat ng mga mayayabang sa puso. Kasi ang kayabangan hindi nakikita lang sa panlabas yan eh. Nakikita yan ng Diyos sa puso pa lang ha, puso. Kasi merong mga tao na para mapagpakumbaba. Tayo mga Pilipino, mapagpakumbaba tayo, di ba? Magyuyuko pa tayo, makikiraan po, ganyan, ang bait-bait eh. Pero sa loob-loob, kasi naman dito nag-uusap sa gitna, ang kapal ng mukha. Parang galit na galit naman, di ba? Parang sa puso, alam ng Diyos yung galit at yabang natin. And sabi ng Diyos, is an abomination to the Lord. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng abomination? Nakakamuhi. Ibig sabihin, nakakarumal-dumal. Kumbaga, nakakadiri sa Diyos. Ubod ng galit ng Diyos. At sabi niya, tinitiyak ko kayo. Sabi niya, hindi siya pwedeng hindi maparusahan. Ganun ang galit ng Diyos sa kayabangan. At hindi lang yun. Pag binasa niyo pa ng tuloy-tuloy yung Proverbs, magugulat kayo, sabi niya, yung kayabangan, yan ang simula ng kasiraan. At ang mayabang na espiritu, sigurado madadapa. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya yan po ay hindi binabaliwala. Dapat siniseryoso natin ang bagay na yan. Lalo nyo pang magugulat kayo pag binasa nyo pa yung Kawikaang Kabanatang 6. Sabi niya may 6 na bagay na galit ang Diyos. At may 7 bagay na talagang kinasusuklaman ng Diyos. At alam nyo kung anong una dun sa 7 bagay? Haughty eyes. Ha? Haughty eyes? Ano ibig sabihin ng haughty eyes? Tingin pa lang, mayabang ka na. Oh, paano malalamang mayabang ka pag sa tingin pa lang? Unang-una, pag ang tingin mo, hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon. Ang nakikita mo lang yung sitwasyon at hindi mo nakita yung Diyos na namamahala sa sitwasyon. Kung kahit ikay nagre-reklamo, ikay nag-aalala, yan ay kayabangan. Kaya ka natatakot, kanyan. Kaya ay kayabangan. Yung iba naman, ang haughty eyes, ay yung tingin mo sa kapwa mo, minamaliit mo siya, sa halip na siya ipaglingkuran, hinuhusgahan mo pa. Hinahanapan mo pa siya, kinasusuklaman mo siya, hindi mo siya mapatawad. Yan, haughty eyes yan. Diba? Yung para ka pang nagiging parang judge laban sa iyong kapatid. Katulad na sinabi sa James chapter 4, na huwag mong huhusgahan ang iyong kapatid. Bakit? Kasi yan ay isang uri ng haughty eyes. Lalo na yung hindi lang hinuhusgahan, kinukondina pa. Na parang wala naman siyang karapatan kondinahin kasi hindi naman niya kilala yung tao. O kaya naman, mukha pa lang, minamaliit na. Yan, haughty eyes yan. So ayaw na ayaw yan ng Diyos. Kaya nga, pag sinabi mong pride, nako, sabi ni C.S. Lewis, ito ay kumpletong mindset na laban ka sa Diyos. It's a complete anti-God state of mind. Ito ang pinakadakilang kasalanan na nagtutulak sa iba pang mga kasalanan. Dahil ang pride ay pagtataas ng sarili higit sa lahat ng otoridad, lalong-lalo na sa otoridad ng Diyos. Wow! Kaya mga kapatid, tandaan nyo, itong laso na to, itong si Lucifer, ang tala ng umaga, yun ang ibig sabihin ng Lucifer, naging Satanas o masama o Diablo.
Grabe 'no, kasi ang pride naghihiwa ng paghihiwalay yan, eh. Naalala niyo yung mag-asawa, minsan sa simpleng sabon lang nag-aaway. Naalala ko may isang babae, nakalimutan niya lang maglagay ng sabon sa banyo. Tapos eto na yung lalaki, nung walang sabon, "Ano ba, isang linggo na ako naliligong walang sabon." Isang beses lang yun nangyari, pero parang kung magsalita, pinalala na. Ngayon yung babae, naasar, hindi humingi ng tawad, hindi na sila nag-imikan, naku hindi na sila nag-uusap. Hanggang isang araw yung lalaki papunta na sa isang conference na kailangan siyang lumipad ng alas 7 ng umaga at kailangan siyang magising ng alas 4. Kaya tas ayaw magsalita. Sabi nung lalaki, sinulat na lang niya, "Please wake me up at 4 o'clock." Ganyan. Ngayon nagising siya. 6:30 na. 30 minutes hindi na siya abot sa airport. Tapos sabi, "Ba't hindi ako ginising ng babaeng ito?" Galit na galit. Tapos sabi nung nakalagay do'n sa sulat, nabasa niya, "It's already 4 o'clock, wake up." Yan ang nangyayari sa yabang. Sumasama ang sitwasyon. Kaya ingat kayo, yung yabang na yan nagdudulot ng paghiwalay. Kaya nga, diablo. Kaya nga tinan nyo sa Isaiah, "Mula sa langit, ikaw ay nalaglag, tala ng umaga." Sabi niya. Diba? Ikaw pa, biro mo, anak ka ng bukang liwayway. Parang, wow, the rising sun. Diba? Now, listen to this. Tapos sabi niya, ikaw pa nga, ang sabi niya, hinulog ka sa lupa. At sabi ganon, at ikaw ang nagpahina sa lahat ng mga bansa. Kumbaga, pinasuko mo yung mga bansa. At ito pang sabi, tinan mo at sinabi mo sa iyong puso, sabi niya, "Iaangat ko ang sarili ko sa kalangitan." Sabi niya, ilalagay ko, uupo ako sa trono ng mataas pa sa bituin ng mga Diyos. Diba? At ako'y mauupo sa bundok ng mga pagtitipon ng alin? Ng mga Diyos sa hilaga. Grabe. Tapos sabi niya, at ako ay aangat ng mas mataas pa sa ulap. At gagawin kong sarili kong pantay sa pinakamataas na Diyos. Wow! Ganyan, yan ang nangyari kay Satanas. Ako ang aangat. Ako ay hihigit pa kahit kanino. Talagang yan ang dahilan kung ba't siya naging demonyo. Grabe no? At yan din ang dahilan kung bakit nasira ang sangkatauhan, maging ang buong mundo'y naapektuhan. Bakit? Remember sa Genesis chapter 3 kung paano tinukso ni Satan ang mga tao? Sabi niya, kainin niyo itong prutas na to. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung prutas ng kaalaman ng mabuti at masama. Alam ba ibig sabihin nun? Simple lang. Para sabihin ng Diyos, ganito, magtitiwala ka ba sa akin na ako magdidetermina ng mabuti at masama para sa'yo? Kasi pag nakain mo yan, o hindi mo kinain yan, wala kang kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So ako lang ang merong kaalaman yan. Ako magdidetermina sa'yo. Para sa sandaling kinain mo yan, para sinasabi mo sa akin, ako na magdidetermina ng mabuti sa masama, hindi kayo. Di ba? Ganun ang sinasabi. Kaya, naniwala itong mga tao, "You shall be like God." O ano nangyari? Kami magdidetermina ng mabuti at masama para sa aming sarili. So they rebelled against God, and yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga tinik, pagdurusa sa kalupaan, pagdurusa sa buong mundo, at yan din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, palala ng palala ang ating mga sitwasyon. Kaya sabi nga ho ng isang pilosopo or philosopher na hindi naniniwala sa Diyos, ang bawat tao gustong maging Diyos kung posible lang. Pero napagtanturin ng marami na ito'y hindi lang mahirap, ito ay imposible. Yan po ang salita ni Bertrand Russell. Now, kaya beware of pride. Dapat pag-ingatan natin yan, maging mapagmatsyag tayo, maging mapagbantay tayo sa ating sarili dahil ang kayabangan, ang laso ng kayabangan, hindi ito basta-basta napapansin. Sabi nga ni Pastor Peter sa wikang Ingles, it's very subtle. At ang ganda ho, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa mula sa Bible. Kaninang umaga, ang ganda ho ng ginamit ni Pastor Peter na kwento. Ito po ay tungkol kay Haman. At makikita niyo po yan doon sa aklat ni Esther. Ganun pa man, ngayon ang gagamitin ko naman sa atin sa hapon ay si kay Saul. Kasi po ay gusto kong panoorin niyo po yung message ng umaga para mapagdugtong po ninyo at maaring maging complementary po ito. Now, bakit po si Saul? Kasi dito makikita niyo po yung panganib ng kayabangan at kung paano po sinasalungat ng Diyos ang mayabang. Ulitin ko God opposes the proud. Kaya tingnan nyo kung paano sa aktual na kasaysayan, kung paano sinalungat ng Diyos ang kayabangan. Alam niyo po si Saul, napaka mapagpakumbaba naman yan. Sa totoo lang, he started
Mababa. Kaya sabi nga ni Samuel, is it not true? Di ba totoo na ikaw ay ikaw ay maliit sa inyong sariling pananaw? Sa iyong sariling pananaw, maliit ka eh. Hindi ka naman wala ka naman pagmamalaki, parang ganyan. Pero ginawa kang pinuno ng iyong tribo ng Israel, ng mga tribo ng Israel. At hinirang ka pa ng Diyos para maging hari ng Israel. Wow! Ano, ayaw mo pa ba yan? Tapos tinan niyo po, kaya naman mula sa Kabanatang 11 hanggang sa mga unang bahagi ng Kabanatang 13, si Saul ay talagang maayos naman po. Kaya lang hindi niya napansin yung yabang unti-unti na nagmamanifest. Marahil maging siya, hindi niya alam na nagyayabang na siya. Now, paano natin nalaman? Sa Kabanatang 13, hindi na siya accountable kay Samuel. Anong ibig kong sabihin? Di ba kung sabi ng 1 Peter, elders, tapos young men, itong si Saul, bagamat siya'y hari, siya pa rin ay nagpapasakop dapat kay Samuel. Kasi si Samuel nagbigay ng instruction sa kanya. Sabi ni Samuel sa kanya, intayin mo ako ha. Sa ika-7 araw na ganito, dadating ako at intayin mo ako. Tas ang mag-aalay pa rin, hindi siya. Kundi mayroong tinalaga ang Diyos para magbigay ng alay sa Diyos, hindi yung hari. Ganun pa man, hindi siya sumunod. Hindi siya nakinig kay Samuel. Yung hindi pagsunod kay Samuel, ay parang hindi ka na rin sumunod sa Diyos. Alam niyo minsan, mayroong authority sa binibigay ang Diyos sa atin. Kunyari, sa mga babae, asawang lalaki. Yung mga lalaki, meron silang mga authorities din na sinusunod. So, sa madalit salita, kapag hindi ka sumunod sa itinalaga ng Diyos na authority, hindi ka na rin sumusunod sa Diyos. So yan ay uri ng kayabangan. Kasi ang kayabangan is we're edging God out. Kaya nga ego eh. Inaalis natin ang Diyos sa equation. Sinasantabi natin ang Diyos. Kaya pag hindi tayo sumunod sa Diyos, sinasantabi natin, kayabangan yun. Now, tingnan niyo po Sabi niya, but Samuel said, anong ginawa mo? Sabi niya, kasi po yung mga tao po nangagkalat na. Hindi ka dumating sa tamang araw na pinag-usapan natin. At tingnan niyo po yung mga Pilistino, yung mga kalaban namin, nagtitipon na ho sila sa Mikmas eh. Napansin niyo po ba yon? So tingnan niyo po ang kayabangan Ang kayabangan, hindi ka na nga sumunod, nag-i-excuse ka pa. Yung parang sinisisi mo pa ngayon si Samuel. Sabi ni Samuel, magkita tayo sa to. Hindi siya dumating sa ine-expect ni Saulo na panahon. Hindi siya makapag-intay. Alam mo na kagad, pagbayabang ka hindi ka makapag-intay. Ayaw mong nag-iintay. Ganyan ang mga mayabang. Huwag mo akong pinag-iintay-intay Parang ganyan. So, ngayon, magbibigay pa siya ng dahilan. Meron pa parang gusto niya i-please yung mga tao. Uy, nangkalat na kayo. Halika dito. Parang he's now trying to control the people. Hindi mo tao yan. Tao ng Diyos yan. Let God control them. Sa'yo, sa Diyos ka manalangin. Kasi yun ang lapit ka sa Diyos, Panginoon. Nagkakalat na po sila. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong paraan. Samantalang ang sabi sa'yo ng Diyos, mag-intay ka. Tingnan niyo po ginawa niya, bukod sa sinisisi niya si Samuel, gumagawa siya ng excuse, nagwo-worry siya, kasi yun ang mga taong mayabang tingnan niyo pa ang sabi ni Samuel, naku, yung ginawa mo, alam mo na yun. Sabi niya, hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng iyong Panginoon na iyong Diyos. Pinag-uutos niya sa iyo yun tingnan niyo ngayon, sabi ng Panginoon, sana itataguyod niyang iyong kaharian ng walang hanggan. Pero dahil dyan, yung kaharian mo, hindi na magtatagal. You see? Dahil sa kayabangan mo na hindi ka sumunod sa paraan ng Diyos, isinantabi mo ang Diyos, hindi ka nagpasakop sa Diyos. Sabi niya, salungat na ang Diyos ay ngayon. Bakit? Hindi na magtatagal ang iyong kaharian. Yung Panginoon na talaga ang Panginoon na mismo maghahanap ng tao na malapit sa kanyang puso. Ibig sabihin, talagang nagpapasakop sa kanya. Sabi ganon, at siyang itatalaga niya bilang pinuno, look at the words, ng kanyang mga tao. You see, hindi tao ni Saulo yun, tao ng Diyos yun. Kaya you need to bring the issue to God. Now, dahil hindi ka sumunod sa Diyos, yan ang dahilan. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay kayabangan. Nagkakaunawaan po. Friends, tandaan nyo ang sakit nun Ni-reject ng Diyos si Saul. Bakit? God opposes the proud. At yung kanyang mata
ay haughty. Bakit kamo? Dahil nung nakita niya na nagkalat ang tao, nakalimutan niya ang Diyos. Siya na gumagawa ng paraan. Ang nakikita niya, nagkakalat na tao. Hindi niya nakikita ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Dapat dun siya tumingin. Ganon din tayo. Huwag tayong tumingin sa pandemya. Huwag tayong tumingin sa mga problema. Tingin tayo sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Idali natin yung issue natin sa Diyos. Kasi kung hindi, ang yayabang natin, we're trying to control our situation. Maging sa ating mga anak, minsan kinukontrol natin, papagalitan na, sisigawan natin. Hindi, magtiwala tayo sa Diyos. Dalhin natin yung issue sa Diyos. Ipanalangin natin sila. Yung mga kasama natin sa trabaho, yung mga namumuno sa ating kasabi ng Panginoon Diyos, pray for all people. Pray for your kings that you may live a tranquil life. Bakit? Kasi bring your issues to God. Huwag kayo ang makipag-away dyan. Kaya ano sinabi ng Lord? Ito pang, kita yung kayabangan ni Saul, ha? Saul, tingnan nyo. Sabi niya, sa 1 Samuel 15, Samuel rose early in the morning to meet Saul. And it was told Samuel, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself. At ba't siya nagtatayo ng monumento para sa kanyang sarili? Sa palagay niyo, bakit? Obviously, he wants to honor himself. Gusto niyang dakilain siya ng tao, hindi siya makalimutan ng tao, at sa madalit salita, kinukuha niya ang kalwalhatian ng lahat ng kanyang accomplishments sa halip na ibigay niya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng posisyon at kakayanan. Nagkakaintindihan po. Wala naman siyang kalaban-laban sa Pilistino kundi siya tutulungan ng Diyos eh. Pero nagtayo siya ng monumento para sabihin niya, gawa ko yan. Ako may gawa niyan. Alam niyo, ganyan din nangyari kaya maraming pastor din nakakandahulog kasi isip nila, ako may gawa nito. Kaya lumaki itong iglesia to dahil sa akin. Wala tayong pagmamalaki. Sa totoo lang, pwedeng gamitin ng Diyos kahit sino. Kaya lang, nabigyan lang tayo ng biyaya ng Diyos para kasangkapanin kaya wala tayong pagmamalaki. Alam niyo, sandali lang, pwede naman tanggalin tayo ng Diyos eh. Naranasan ko po yun. Sa isang iglap, ubod po ako ng yabang. Tinanggal ko ng Diyos, biglang wala akong ministeryo. 2 taon. Yun, doon ako nagtuturo sa mga lugar na hindi pinupuntahan na ng maraming tao. Bakit? Para ipaunawa sa akin ng Diyos, hindi ka magaling. Kung meron ka mang konting kagalingang ginagamit, galing sa akin yun. Walang galing sa iyo. Kasi po, sa totoo lang, nagmalaki po ako. Inaatake ko kapwa ako mga manggagawa. Malaki po ako. Kaya sa isang iglap, tanggal ho ako. Pero mabuti po ang Diyos. Kaya nga lagi pinapaalala ng Panginoon Diyos, anak, ako lang ang pwedeng magsara ng pinto, ako lang din ang pwedeng magbukas. Kaya wala kang reklamo. And sa totoo lang, magaan sa loob. Nakakapagsasya kasi alam mo, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. You do not take any credit. Now, ito pang malumpit na ginawa ho ni Saulo. Hindi ho talaga siya sumunod sa Diyos na naman kasi binigyan na naman siya pagkakataon, inutusan siya na patayin yung mga Amalekita dahil makasalanan sila sa Panginoon Diyos. At alam yung ginawa niya? Naku, nagsinungaling pa. Ang mayayabang na tao, sinungaling niya madalas. Kasi siyempre gusto niya proteksyonan ng kanilang sarili. Tingnan sabi niya. Sabi niya gano'n, sinunod ko po yung pinag-uutos ng Panginoon ha. Ano sagot na? Sabi ni Samuel, bakit naririnig ko pa rin ang ingay ng mga tupa, yung kalang mga ganyan. Narinig ko. Tapos narinig ko rin yung tunog ng mga baka. Bakit naririnig ko? Dapat lahat yan nalipol na? Dapat ba wala na yan? Tapos alam niyo po ba, doon pala makita niyo, nag-compromise na siya dahil hindi niya pinatay lahat. Kinili niya yung magagandang tupay, matataba, at ang pangako niya, parang hindi, iaalay ko yan kay Lord. Minsan ganun tayo eh. Sinabi na ng Diyos, wag natin gawin, itutuloy pa rin natin. Kasi malaki kita dyan. Hindi, bibigay ko naman kay Lord yung tithes eh. Bibigay ko naman. Sabi ng Lord, wag kang magsusugal. Di bali, pag nanalo ako, bibigay kay Lord yung kalahati. Minsan may mga ganun pa tayo eh. Nagpe-pray pa, Lord, pag panalunin mo ako dito. Ganyan. Pero alam mo, sabi ng Lord, hindi. Sabi niya, bakit hindi ka sumusunod sa tinig ng Diyos? Sabi niya, di ba dapat sumunod ka sa tinig ng Diyos? Yan ang laging sagot. Kasi yung mga tao kinuha nila yung mga yung mga yaman, kinuha nila yung mga tupa, yung mga oxen. At para bibigay namin tong choices na ng mga yaman na to sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, alam mo, ang pagsunod sa Diyos ay higit na mabuti kaysa sa sakripisyo. At tandaan mo, ang rebellion
ay kasing kasalanan ng mangkukulam. At ang di pagsunod or insubordination ay pareho ng pagkakasala ng pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Tinanggihan mo ang salita ng Diyos, kung kaya't naman, tinatanggihan ka rin ng Diyos bilang isang hari. He was rejected because God opposes the proud. Ang proud na tao, mas concerned sila sa kanilang reputasyon kaysa sa kanilang karakter. Nung nirebuke na siya ni Samuel, ano sabi niya? Nagkasala ako. Nagkasala ako. Talagang natakot ako sa mga tao. Hindi pa rin siya hindi niya pa rin naamin talaga siya may kaproblema. Lagi niya sinisisi pa rin niya. Natakot kasi ako sa mga tao. Nakinig ako sa kanilang tinig. Alam mo, sabi niya, nagkasala ako, pero please, parangalan mo naman ako sa harapan ng mga leaders ko at sa harapan ng mga taga-Israel. Para naman makabalik ako at sasamba ako sa Diyos. Para sabi niya, wag mo naman ako ipahiya. You see? He was more concerned about his reputation. Alam niyo po, dahil diyan, God rejected him. God rejected him in his position as a king. At ang lungkot po nun, mababasa niya sa 1 Samuel 16, iniwan na rin siya ng Holy Espiritu ng Diyos, at dahil doon, palagi na siyang takot. Yan, kasi when God is opposed, mawawalan ka ng kapayapaan, hindi ka na masyado magiging masaya, tapos lagi ka natatakot, insecure ka na. Kaya pati nung makita mo na yung higanting problemang si Goliath, hindi mo na makita si Goliath. Nakikita mo na si Goliath, hindi mo na nakikita si God. Kaya anong sabi ni David, ako lalaban diyan. Ano sabi niya? Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yung Pilistino na yan. Lalabanan mo yan. Batang-bata ka pa. Yan, mula ng pagkabata, mandirigma na yan. Pansin nyo, nakikita niya na si David, hindi niya na nakita ang Diyos. Hindi niya nakita, siya yung pinakamataas sa Israel. Sino malalaban dun? Sa 1 Samuel 9:2, siya ang pinakamatangkad. Ngayon, paano na? So, paano po pinakita lalo ng Diyos na siya'y salungat na kay Saulo? Alam niyo kung ano nangyari? Lahat ng planuhin niya, bigo. Laban kay David, maging sa kanyang anak, bigo. Alam niyo ang isang mga plano niya? Papakasal niya si David kay Michal. Alam niyo yung nangyari? Nabigo rin siya doon. Alam niyo, inisip niya, huhulihin niya si David para patayin, nabigo din siya doon. Maging ang mga anak niya ay tumutulong kay David. Di ba? At lagi na lang siyang takot. Kasi nakikita niya lagi na si David lalong umaangat dahil alam niya na kasama ng Diyos si David. Ito, pag mayabang na, tandaan niyo, pag mayabang na, alam mong iniwang ka na rin ng Diyos, salungat na ang Diyos sa'yo, hindi mo na makita ang kakampi mo ang Diyos. At pag hindi mo kakampi ang Diyos, mai-insecure ka na. Kaya nung magse-celebrate na, wala na siyang saya. Magse-celebrate ha, panalo sila sa Pilistino, may tao siyang magaling, si David. Total tao naman niya yun. Ibig sabihin, sa kanya pa rin ang glory. Pero nagkakantahan na yung mga babae, sabi ganoon, Saul has slain his 1,000, David is 10,000. Nako, naggalit pa siya sa halip na matuwa. Kaling ng tao ko ha, ako namili dyan. Diba? Ako nakadiscover dyan. Para saan ang gano'n Hindi galit pa siya. Sabi niya, nako, si David 10,000, ako 1,000 lang ha. Nako, aagawin niya yung kaharian. Kasi bakit? Kaya naging suspityoso. Ganyan ang mga mayabang. Wala na silang tiwala. Kasi isip nila, kailangan proteksyonan ko ang aking sarili. Proteksyonan ko ang aking posisyon. Proteksyonan ko ang aking kaharian. Yan, wala na siyang pahinga dahil hindi niya na nakikita ang Diyos. Naintindihan? Ang lungkot, no? Kaya pag salungat na ang Diyos sa atin, hindi na tayo mapapahinga. Kasi makikita natin maging ang Diyos laban na sa atin. At ang pinakamalungkot, nung namatay si Saulo, patay ang kanyang 3 anak, ang kanyang armor bearer, at maging lahat ng kanyang mga tao na malapit sa kanya, patay silang lahat. At pinugutan siya ng ulo at sinabit ang kanyang katawan sa pader ng Bethshan. Diba nakakalungkot yun? At alam niyo kung sino pumatay sa kanya? Sabi ng Panginoon Diyos sa 1 Chronicles 10:14, God killed him at ibinigay ang kaharian kay David, ang anak ni Jesse. Friends, listen to this. God opposes the proud. Kaya you better go.
So paano na? May pag-asa pa ba tayo? Paano ko alam ko nang mayabang ako? May pag-asa pa ba? Praise God, because God gives grace to the humble. Di ba? Meron pong pag-asa. Sabi ulit, balikan natin. God gives grace to the humble. Therefore, humble yourself. Kung naging mayabang ka, humingi ka ng tawad, lumapit ka sa Diyos. Kasi He gives grace to the humble. Ano ibig sabihin ng grace? Di ba? Anong ibig sabihin ng grace na yan? At yung kinabukasan mo, nasa kamay ng Diyos. Sabi niya, the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. Iaangat ka ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? You see, yung humility, hindi mo minamalit yung sarili mo. Kasi yung pagmamalit sa sarili, mayabang pa rin yan. Di ba? Halimbawa, may kaloob ka, marunong kang kumanta. Tapos, sabi ng Lord, maglingkod ka sa pag-awit. Sumama ka sa paglilid ng worship. Ay, ayoko, nahiya ako. Baka sabihin lang, mayabang ako. Mayabang ka nga. Kasi pag naisip mong nahihiya ka, nakafocus ka sa sarili mo, hindi ka nakafocus sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos gawin mo, huwag kang mahiya-hiya. Sa totoo lang, ako may lahat ng dahilan para mahiyang humarap sa inyo. Bulol ako magsalita. Wala akong kagandahang taglay para tumayo para sa inyong harapan. Pero anong kabutihan ng Diyos? Inisip ko lang, tinawag kita eh. Tumayo ka. Kaya hindi mo naisip, sa totoo lang, takot na takot po ako tuwing magpipreach ako, takot na takot po ako. But I thank God because as I focus my eyes on the Lord, hindi na issue to tungkol sa akin. Kasi it's not about us anymore. It must be God-centered. Ang totoong humility, we do not think of ourselves at all. We think of God. Hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-aayos, hindi ko sinasabing hindi na tayo manliligo, hindi ko sinasabi yun. Because everything we do is all for His glory. Kaya nga, it's also an ego. Ano yung ego? Exalt God only. Yun nga sabi ni Pastor Peter kanina umaga eh. Ang ganda-ganda. Sabi niya, kung we edge God out, which is pride, ang humility, we exalt God only. Wala nang iba. Kaya here is the grace of God. Yung generous favor ng Diyos. Yung bang sinasabi ng Diyos, eto, bibiyayaan kita. Kahit hindi ka karapat dapat at lahat ng ito'y dahil lang din sa akin, bibiyayaan kita. Si David, pag-isipan nyo, si David, ano naman ang meron si David? Isa lang isang pastol ng tupa. Maiisip mo ba yung magiging hari ng Israel at may bibilang pang isa sa pinakadikilang hari ng Israel? Isipin niyo po. Isipin niyo, pastol lang ng tupa yan eh. Parang kung sa panahon natin to, ano yan, kutsero, magiging presidente ng Pilipinas? Na parang hindi naman lang nakapag-aral? Isipin niyo kung gano'n, pero ang Diyos, pag biniyayaan ka niya, dahil ikaw'y mapagpakumbaba, wow, talaga naman. Kaya ito ang magbibigay sa ng kapangyarihan para paglingkuran ng Diyos. Ito magbibigay sa ng kapangyarihan para lagpasan ng lahat ng pagsubok, para magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Ito rin ang nagbibigay sa ng kapangyarihan para maluwalhati ang Diyos. Ito rin magbibigay sa ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok ng buhay. That's the grace of God. At yan ang binibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Kaya ang pagpapakumbaba ay ang makita ang Diyos sa ating sitwasyon at talagang kinikilala natin na siya lamang ang naghahari, siya ang may hawak ng lahat ng bagay at tayo nagpapasakop sa kanyang kaparaanan. Nagtalagang sumuko tayo sa Kanya. Todo tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, dependent tayo sa Kanya. Kaya it's a choice. Kaya be humble. Therefore, humble yourself in the mighty hand of God. Piliin mo na magpasakop sa Diyos. Piliin mo na wala ka ibang itatanghal kundi ang Diyos. Hindi ang ating mga sarili. Kaya ito po ang hamon ng Diyos. Tingnan niyo kung paano siya magbigay ng pabor. Sabi ng Proverbs 18:12, humility goes before honor. He honors the humble man. Inaangat niya, pinararangalan niya. Grabe, no? Lahat na nagpaparangal sa Diyos, pinaparangalan niya. Sabi niya, and whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Hindi lang ito pamumuhay ng simple. Ito ay simpleng si Jesus lang ang pinamumuhay. Are you following? Yan ang humility. Di ba? Kaya tingnan niyo po kay David. Si David, yun ang kanyang puso, to exalt God. Nasabi niya, kaya nga sabi ng Lord, ang tawag kay David, a man after God's heart. Bakit? Ang puso ni David ay sumunod lang sa Diyos.
Ang puso ng Diyos, kaya basahin niyo po yung kanyang Psalm 37. Doon pa lang sa verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang puso niya, magtiwala lang sa Diyos, talaga mananatili sa lupain, and sabi niya, bigay mo lahat ng kaligayahan mo, at ang kaligayahan mo yung Diyos lamang. At siya nang bahala sa kagustuhan ng iyong puso. Now, tingnan niyo po ang sabi ng salitang ito pagdating sa verse 11. But the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Bakit? Because all of His joys, all of His delight is in God. Siya lang. Wala na siyang ibang inangad, Lord, kayo lang. Kahit sa trabaho ko, gusto ko kayo lang mapangiti ko. Lord, kahit sa pamilya ko, gusto ko kayo mapasaya ko. Kaya mahal ko asawa ko dahil mahal ko kayo. Dahil gusto ko kayong masaya dahil yun ang pinag-utos ninyo. Di ba sa trabaho ko, pinagbubuti ko, gagalingan ko. Bakit yun ang gusto ninyo? I will be representing you. They will see, I hope for them to see you because I want to exalt you alone. That's humility. Na sa lahat ng ating ginagawa, ang nakikita si Jesus. Now, tanungin nyo, nakikita ba si Jesus sa inyong pagsamba ngayon? Nakikita ba si Jesus sa inyong pakikipag-usap sa inyong kapwa-tao? Nakikita ba si Jesus sa inyong trabaho? O pagdating sa opisina, ay, Lunes na naman, nakakatamad. O, kita ba si Jesus dyan? Di ba? Di ba? Paglilingkod mo sa asawa mo, sweetheart, ito na yung pagkain mo. O, ito, kain na kayo. Pagod na magluto. Nakikita ba si Jesus doon? No, hindi humility yun. Ang humility, we want to exalt God alone. And look at what happened. Tingnan si David. David was prospering. Look at how God shows His favor. Prospering in all his ways. Sabi niya, for the Lord was with him. Ano yung favor? The Lord Himself is with David. Doon pa lang panalo na siya. Parang si Joseph. Alam niyo, Joseph was a successful man. Bakit? Alipin siya noon ah. Alipin siya ni Potiphar. Paano siya naging successful? Because the Lord was with Joseph. Pagdating sa kulungan, he was successful man. Bakit? The Lord was with Joseph. Ganon din kay David. Because he is a humble man. He trusts the Lord alone. Because he trusts in God alone. Because he delights in the Lord alone. God prospers him in all of his ways. Why? The favor of God? The Lord is with David. Hallelujah. Di ba? So, nung nakita ni Saul to, na nagpo-prosper siya, lalo siyang natatakot. Lalo siyang natatakot kay David. Tingnan nyo naman how the Lord protected David from all of his enemies. Pag nabasa nyo yung kanyang prayer sa 2 Samuel 22, makikita nyo doon yung prayer niya. Sabi niya talagang, nakita mo, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge. Sabi niya, my Savior, you save me from violence. I call on the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Hindi sinabi, natakasan ko lahat ng kalaban ko dahil ang galing ko. Magaling ako sa sandata. Hindi. Because I call on the Lord. That's humility. In my distress, I called upon the Lord. Yes, I cried to my God. Hindi lang basta tumawag, umiiyak ako sa Diyos. From His temple, He heard my voice. Kaya nagwo-worship siya sa Diyos. Kaya maraming tao, they claim to be followers of Jesus Christ, pero tamad na tamad sila mag-worship. Gusto nila madali lahat. Kaya sabi niya, and my cry for help came into His ears. He find no strength and protection only from God. That's talagang sa Diyos lang siya nagtitiwala. Yan ang totoong humble na tao. Perfect ba si David? Hindi. Batid ng bawat isa sa atin. Alam natin na si David ay nagkasala. Big time. Nagkasala siya di ba? Kay Uriah. Isipin nyo, pinapatay niya si Uriah sa magitan ng paglalagay sa kanya sa harapan ng digmaan. Inagaw yung asawa ni Uriah. Isipin niyo po yun. Parang kumbaga sa Tagalog, niyurakan niya si Uriah. Pero nung sabihin sa kanya ni Nathan, you are the man. Nung nirebuke siya, wala nang excuse. Ano sabi niya? I have sinned against the Lord. Iyak siya. Kaya mababasa niyo paano siya humingi ng tawad sa Psalm 51. Sabi niya, Lord, patawarin mo ko. Maawa kayo sa akin. Hindi na nagkunwari. Sabi niya, alam ko ang kasalanan ko. Ang kasalanan ko higit na sa akin. Sa inyo lang ako nagkasala.
Sa'yo ako gumawa. Hindi yung nagkasala ako sa kanya, hindi, sa inyo ako nagkasala. Tandaan natin yan, every time we fail God, we are failing God, not human beings. Nagsinungaling tayo sa tao, kay God tayo nagkakasala. Just imagine, until we see that we are sinning against God, I doubt kung tatalikuran natin ating kasalanan. Kaya sabi niya, kaya naman Lord, pag hinusgahan mo ko, matapat kayo, wala ako may tatanggi. And look at this. Hindi niya sinabi, mangangako ako sa iyo, patawarin mo ako, mangangako ako sa iyo, magpapakabait na ako, ito na gagawin ko. Hindi, ito sinabi niya, Lord, linisin mo ako ng iyong hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. In other words, all of my cleanliness depends on you. It's like saying to Jesus, Lord, wala akong karapatan sa langit, kundi kayo lamang. Kayo lamang po ang maglilinis sa akin, hindi ko po kaya. Wala po akong kakayanan para maging katanggap-tanggap sa inyo unless you blot out my iniquities. And the Lord answered that prayer. You know why? He gave His only Son, Jesus Christ, to cleanse us from our sin. The one who knew no sin became sin on our behalf. At ganun din nangyari kay David. And ang ganda na sabi ni David, look at the words. Kung kita niyo talagang alam mong he was a broken-hearted. And sabi niya, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Lord, hindi mo po tatanggihan taong lumalapit sa iyo na may basag na puso. Talaga nagpapakumbaba, walang ipagmamalaki sa Diyos. Alam niya, nagkasala siya sa Diyos. Kapatid, ganun ba tayo? Na wala nang pa-excuse. Kasi si Bathsheba, ba't naman kasi naliligo siya doon na nagpapakita pa? Di ba? Wala nang ganun. Hindi sa'yo ako nagkasala, Lord. Kaya alam niyo, paano pinakita ng Diyos yung grace? Amazing. Pagdating niyo sa genealogy ni Jesus sa Matthew chapter 1, Jesse was the father of David the king. And David was the father of Solomon. Look at the words. By Bathsheba, who had been the wife of Uriah. Ba't kailangan pambanggitin yan? Just to show us the very grace of God. Na kahit na nagkamali siya kay Bathsheba pa rin dumaan ang saling lahi ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, tingnan niyo ang sabi ng Isaiah. So thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with a contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. Naalala ko po na natanggal ako sa ministry dahil sa kayabangan ko. Bigla ako naisip, Lord, pribileyo na lang po, maglingkod ako ulit. Kaya nung sabihin ng Lord, turo ka na ulit. Di ako makatanggi. Bakit? Lord, sino naman ako? Wala akong karapatan. Wala akong pagmamalaki. But I thank God for His grace. Because He listens to the prayer of a contrite and broken-hearted. Kasi nakita mo talagang si Jesus lang ang naawa. Na hindi ko sinasabing nagmamalaki o mapagpakumbaba ako. Hindi. Ang sinasabi ko lang, wala akong mapagkatiwalaan kundi ang Diyos. Wala akong ibang panghahawakan kundi ang Panginoon. Kaya kahit anong sabihin minsan ng tao, hindi ko na masyadong iniintindi. Ang iniintindi ko, anong sasabihin ng Diyos. Kaya mga kapatid, may pag-asa tayo. Yes, kung nagkamali ka, lapit tayo kapareho ng sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Lucas, Kabanatang 18. Mayroong 2 lalaking umakyat sa templo at nanalangin. Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Sabi niya yung Pariseo tumayo at nanalangin. Tingnan niyo sinong kausap? Sarili niya, hindi ang Diyos. Bakit sarili niya? Kahit sa Diyos ang kanyang kausap, pero sa kayabangan niya, sarili niyang kinakausap niya. Kasi mayabang, hindi naman talaga Diyos sa kausap, sarili. Diyos, sa Diyos. Salamat, sabi gano'n. Dahil hindi ako katulad ng ibang tao. Parang ganyan dating, manloloko, hindi matapat, sabi gano'n, nakikiapid, di ba? At sabi niya, hindi tulad ng maniningil na buwis na ito. Sabi niya, ako? Nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng aking ikapo sa lahat ng nakukuha ko. Ultimong bigay na tinapay, hinahati ko ikapo, binibigay ko pa rin. Ganun ang sinasabi niya eh. Lahat ng nagtanggap ko. Pansinin niyo po, parang minsan akala natin hindi natin ginagawa yan. No? Ganyan din tayo minsan. Lord, pagalingin mo ako.
Nagsishare ako ng gospel, remember? Di ba? Hindi tulad ng iba dyan. Di ba? Minsan ganun man tayo eh. Lord, pagpalain mo ako. Tulungan mo ako sa negosyo na ito. Naalala nyo, nag-iika po ako. Yung iba nga, hindi nag-iika po eh. Umangat ang negosyo eh. Tinpasin nyo? We keep on comparing ourselves with other people. Pareho lang tayo niyan. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Tingnan nyo, pero yung tax collector, lalapit sa Panginoon Diyos. Malayo, hindi nga pumapasok sa templo eh. The feeling niya, hindi ako karapat-dapat yan. Tapos, parang hindi nga makatingin sa langit eh. And sabi niya, dinubugbog ang kanyang dibdib. At sabi niya, Panginoong Diyos, maawa kayo sa akin. Makasalanan ako. Anong sagot ng Diyos? Sinasabi ko sa inyo, yung lalaking pumunta sa kanyang bahay, siya ang napawalan sala kaysa doon sa isa na ang lahat ay walang ginawa kundi iangat ang kanyang sarili. At sabi ganoon, sapagkat ang nag-aangat sa sarili ay maibababa at ang nagpapakumbaba ay itatanghal. Mga kapatid, kung sa akala natin lalapit tayo sa Diyos at dahil magpapakabait na tayo at mabait tayo kaya tatanggapin tayo ng Panginoon, nagkakamali ka. Hanggat kinikilala natin tayo, wala. At talagang pagod na tayo, trying our best to please God, hindi tayo mapapahinga. Anong kailangan mong gawin? Minsan pilit tayong gumagawa ng sarili nating paraan, mabuhay on our own ways. Pagod na tayo. Anong sagot ng Diyos? Sabi ni Jesus, come to me. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero paano, Lord? Kunin mo ang aking pamato. Ano ibig sabihin? Ako bilang yung magsasaka, kunin mo yung pamato ko para sa'yo. Matuto ka sa akin. Dahil ako ay mahinahon at mapagpakumbaba ang puso. Sabihin, maging mapagpakumbaba ka rin. Maging mahinahon ka din. Matuto ka sa akin. Gayahin mo ako. Ano ibig sabihin nun, Lord? Kasi kung mayabang ka, hindi ka mapapahinga. Habang iniisip mo lagi sarili mo, hindi ka mapapahinga. Katulad na nangyari kay Saul. Kasi salungat ang Diyos sa mga palalo at mayayabang. Pero kapag nagtiwala ka na sa akin, I will decide for you what is good and what is bad. And you just follow me as your Lord, and I will give you rest for your souls. And tandaan mo, ako gumawa sa iyo. At ako rin ang may alam ko anong nararapat sa iyo. For my yoke is easy and my burden is light. Kung magpapakumbaba kang aaminin mong kailangan mo si Jesus, lumapit ka. Dahil si Jesus ang tunay na tagapagligtas at ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Kaya nga, kung gusto mong malaman kung ikaw ay mapagpakumbaba, tingnan mo to sa mga batayan na to, sa panukat. Tingnan mo lang sa panukat ha. Ito paano lang, parang guide lang to. This is not exhaustive. Una, may pahinga ka ba sa kapangyarihan o pamamahala ng Diyos? Nararamdaman mo ba yung pangailangan na ang Diyos ang naguhusga at siyang naghahari? Pangalawa, ikaw ba'y lagi nagpapasalamat na pag nakikita mo ang meron ka, talagang sinabi mo, Lord, thank you for this. Dahil alam mo, ito'y galing sa Diyos, biyaya niya lang. Madali ka bang magpatawad para sa pangatlong marka? Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, sabi mo, hindi mo kailangan ng kapatawaran. Dahil tayong lahat ay nagkakamali. Kaya dapat tayong magpakumbaba na aminin na tayo rin ay tao na nagkakamali at kailangan tayong magpatawad dahil kailangan din natin ng kapatawaran. Now, tanong nyo, teachable ka ba? Madali ka bang matuto? O nagre-react ka pag nakikriticize tayo? Pag kinokorek tayo, di ba? Doon malalaman mo na kagad kung mapagpakumbaba tayo o mayabang. Yung ating mang puso'y masayang naglilingkod para sa ibang tao. Di ba? Ang tawag dyan ay servant heart. Hindi ba tayo judgmental or critical? Di ba? Sinusuko ba natin ang ating mga karapatan na alam naman nating pribileyo yon na pinagkaloob lang sa atin at ginagawa natin karapatan kaya nagiging entitled tayo. So tanongin sa sarili natin, sinusuko ba natin mga bagay na yan? And finally, are we focused on God's agenda? Na ang ating hangad lang yung kalooban ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos at ang kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, sana po ito pong mga palatandaan ng pagiging mapagpakumbaba ay makita ho sa atin. Gusto ko po magtapos sa isang kwento na isang lalaki. Ito po ay isang Grego na nag-migrate po sa Canada. Ubod po ng talino. Grabing talino ng lalaking ito. Alam niyo kung bakit? Bata pa lamang, nabasa niya na lahat ng aklat doon po sa library. Grabing talino. At high school siya na nakapag-imbento ng buzzer para sa mga quiz bee.
At nag-college pa lang siya, kumuha siya ng engineering, talagang siya na po nakaimbento pati ho paano mag-award doon po sa Oscar o sa Emmy. Talagang siya po nakaimbento noon. At hindi na nga niya natapos ang pagkakakoleyo niya dahil sa sobrang niyang galing, nagtayo na siya ng kanyang sariling negosyo. At ang kanyang negosyo ay tungkol sa research, tungkol sa mga bagay ng teknolohiya. Ang tawag dito ay RIM, R-I-M. At yung RIM na yan, hindi nyo masyadong kilala, pero nung ito pong lalaking to, naka-invento siya, na talagang sumikat po ng bagay po ng komunikasyon na nakuha nila more than 48% ng market share ng isang taon lamang. Pero after 1 year, ito po'y biglang bumagsak to 1%. Ay, ano nangyari? Alam nyo yung kanyang produkto, ang BlackBerry. Noon, tuwan-tuwa siya dahil yung BlackBerry, sumikat ho yan. Maging sila Bill Gates, sila Obama, sila Oprah Winfrey. Talagang pinagmamalaki nila yung BlackBerry na yan. Pero nasira siya nung lumabas ang iPhone. Hindi, pinaglalaban niya pa rin. Hindi gagamit ng tao ng walang keypads. Hindi siya willing to listen, hindi siya willing to adjust, pinagmamalaki niya, hindi siya willing to learn. Dahil ubod siya ng yabang. Sa isip niya, he has the best technology, he has the best idea, at mali sila. Backwards ang mga ideas ni Steve Jobs. Ngayon alam niyo na po, the rest is history. Baka iba nga sa inyo, hindi niyo na alam ang BlackBerry. Di ba? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kung yun ngang sa larangan ng sekular, ang mga mayayabang ay hindi umaangat, di lalo na sa pagkakilanlan natin na wala na iba tayong tagapagligtas kundi ang Diyos. Paano pa tayo tatanggapin kung hindi tayo magpapakambaba sa Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, and I will end, sabi niya, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Alam niyo ibig sabihin ng poor dito? Hindi ho yung poor na isang kaig isang tuka. Ito po yung poor na parang sa sobrang hiya, nakatiklop na lang ho, wala na siyang ibang aasahan, kundi ang awa at pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. And here is God's assurance. God gives grace to the humble. Halika na, lapit ka na rito. Huwag ka nang mahiya. Wala ka na may ibang pupuntahan eh. Si Jesus lang ang pwedeng magligtas sa iyo. For I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And he who believes in me will no longer see death. For I am the resurrection and the life. Di ba? Kaya ito po, do you believe this? Will you remain in me? Yun pong hamon ni Jesus. Hindi ako, si Jesus. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay kumikilala sa iyong kawalan at talagang inaamin mong si Jesus lamang ang tanging mong kaligtasan, bakit hindi ka lumapit ngayon? Aminin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin po ninyo ako. Napakayabang ko po. Mapagpula ako ng ibang aking kapwa. Lagi kong kinahambing ang sarili ko sa iba. Lagi kong minamalit ang aking sarili dahil hindi kita nakikita. Minamalit ko rin ang buhay ng ibang tao dahil hindi kita nakikita. Patawarin mo ako. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Kinikilala kong ako'y makasalanan at wala na akong ibang paraan para maligtas kundi kayo lamang. Kahit Panginoong Jesucristo, tulungan mo ako. Pagharian mo ako. At tulungan mo akong mabuhay ayon lamang sa iyong kalooban. Kapatid ko, yan ang loobin ng iyong puso. Sabihin mo sa Panginoon, be humble enough to admit to Jesus that He alone is your Savior. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Ama, salamat po. Kilala niyo ang mga nanalangin. Kilala niyo ang mga lumapit sa inyo na bilang pagkilala, Panginoon, na wala na silang paraan kundi maligtas, kundi maging sa kanilang sariling gawa. Hindi na kaya maligtas kundi sa pamagitan lamang ninyo. Kaya Panginoon, hinihingi ko po, tulungan niyo po kaming lahat na maging mapagpakumbaba dahil ayaw namin kayo salungat sa amin. Ayaw namin, Panginoon, na kayo yung aming maging kaaway. Kadalangin ko, Panginoon Diyos, na tulungan niyo kaming lahat, Panginoon, lumakad ayon sa iyong kalooban at walang ibang tatanghalin kundi kayo lamang dahil kayo lamang karapat. Dapat nasambahin, kailangan karapat, dapat natanghalin. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen at amen. Mga kaibigan,
Gusto ko lang pong sabihin to sa inyo. If God is for us, who can be against us? But if God is against us because we're proud, then who can be with us? Kaya kung kayo po ay natulungan ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayong mag-connect po sa amin. Huwag ko kayong mahiya. We are all sinners, saved by the grace of God. Kaya lapit po kayo pag-usap. Kaya ito po, meron po tayong link dito, connect with us, at kung sakali pong bukas pang aming welcome center, pasyalan nyo din po kami. No? Pwede kayong makausap doon ng tao ng personal na kung saan pwede kayong humingi ng panalangin, pwede kayong humingi ng payo, whatever na kailangan ninyo pwede nyo sabihin sa kanila para meron kayong kaagapay sa pagsulong at pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At mga kapatid, kung nakatulong talaga to sa inyo, ibahagi nyo rin sa iba. Okay po? At huwag mo na kayong aalis ha. Kasi meron tayong Sunday Fast Track, maaring ang katanungan ninyo ay masasagot doon. At meron tayong discussion question para lalo nating manamnam ang kagandahan ng salita ng ating Panginoong Diyos. God bless us all. Now, para po sa ating mga discussion questions, ito po, bakit pa mapanganib ang pride o kayabangan? Kung iyong susukatin ang iyong sarili base sa 8 marka ng pagiging mapagpakumbaba, nasaan ka? Ayon sa iyong kasalukuyang kalalagayan, paano mo mas maipapabuti ang mga bagay na ito? So mga kapatid, sana po ay lalong maging makabuluhan ang inyong pagtatalakay sa magitan ng mga tanong na ito. Magandang araw, CCF fam. Ako po si Mike Yap from Movement, ang ating men's ministry sa CCF. Ngayon, kasama po natin si Pastor Bong at meron tayong iilang tanong. Ang una kong tanong ay, ano ang pagkakaiba ng pagiging confident sa Panginoon at pagiging proud? Alam mo, napakagandang tanong yan. Minsan kasi, hindi natin naintindihan yung pagiging confident sa Panginoon. Yung lalang confident ka sa Panginoon, it's already an expression or mark of humility. Hindi yan pagiging proud. Kasi kung tayo naman po ay walang tapang, parang lagi tayong nahihiya, lagi natatakot, parang nagtitiwala tayo sa sarili natin. Kayabangan yun. Kaya pag nagtitiwala tayo sa Diyos, nakikita natin ang kalakasan at kagalingan ng Diyos na alam natin tayo instrumento lamang. Kaya naman malakas ang ating loob na gawin ito dahil alam natin ang Panginoon ang gagawa para sa atin at tayo naman ay sumusuko sa kaparaanan ng Diyos at sa kalakasan ng Diyos. Yan ay tunay na pagpapakumbaba at hindi kayabangan. Wow, maraming salamat po para sa answer na yon. Ang second ko pong question is, sabi nila, ang pride daw ay parang BO o body odor. Naaamoy ito ng mga taong nasa paligid natin, ngunit yung taong meron ito, hindi niya naaamoy. Paano ba ma-detect ng tao ang pride para ito ay ma-overcome? Alam niyo, totoong-totoo yan na minsan ang maraming tao hindi nila alam na mayabang na sila. Kasi sa isip nila, nagpapakumbaba naman ako kung ihahambing ko sa ibang tao. Nakakalimutan nila ang totoong pagpapakumbaba ay yung si God ang ating confidence. Alam mo ba minsan, yung akala mong mayabang, hindi pala mayabang, kunit mapagpakumbaba. Bigyan kitang halimbawa. Si David, nung nakita niya si Goliath, alam mo, ang tapang niya sa kanyang edad at sa kanyang sukat. Sabihin mo, ang yabang nitong si David. Sabihin mo, tawagin niya, sino tong uncircumcised Philistine na ito na iniinsulto ang hukbo ng Panginoon Diyos? Can you imagine? Pero ang totoo niyan, siya ang mapagpakumbaba. Lahat ng naduwag kay Goliath, yun ang mayayabang. Kasi ang nakikita nila, ang kalang sarili at hindi ang Diyos. Kaya in their mind, maril sila yung mapagpakumbaba, pero sa mata ng Diyos, sila yung mayayabang, kaya hindi nila alam. Hindi nila alam. Kaya ito ang napaka-importante. Kung maamoy man ng mga totoong mapagpakumbaba, ang agenda ay ang Panginoon lamang. Maaamoy nila yan na alam mo ang yabang mo na. Kasi hindi si Lord ang iyong pinaprioritize eh. Hindi si Lord ang iyong pinaglalaban, kundi sarili mo na lamang. Kaya hindi lang nadidetect. Kaya totoo yun, parang siyang body odor. Ganun pa man, if we want to detect it personally, pag hindi si God ang agenda natin, hindi si God ang sentro ng buhay natin, mayabang na tayo. God must be the center of our program. God must be the center of our lives. Kung hindi, mayabang tayo. Pastor Bong, meron tayong tanong galing sa ating social media. Meron tayong alam na humble brag o yung tinatawag na flex ko lang. Flex ko lang tong bagay na to. Ano po yung pagkakaiba ng pagyayabang or pagfe-flex
versus yung nagpapasalamat ka lang, nag-share ka lang ng praise report sa ibang tao? Paano po natin ma-discern yung sarili nating motive? Kung tayo ba ay nag-flex para ma-praise ng iba o nagpapasalamat lang tayo sa Diyos? Alam nyo, pag nagsishare tayo ng ating praise report, tayo lang din ang nakakaalam kung nagyayabang tayo o hindi. Because pride is from the heart. Remember? Now, tanongin natin sarili natin, why am I sharing this? Diba? Is it to exalt myself or to exalt God? Kaya kapag nagsishare tayo ng praise report with the sincerity of our hearts, na gusto nating talagang ipagmalaki ang Diyos, hindi yun pagmamayabang. Pero kung sinashare natin ito para lang sabihin, wow, close ako kay God, iba talaga ako, ang bait ko talaga, then alam mo na nagyayabang tayo. Kaya mga kapatid, whenever we share, always exalt God. Kaya ulitin ko, ano nga po ba yung humility? Exalt God only. Thanks, Pastor Bong. And yung huling question natin ngayon is, anong encouragement niyo po para sa mga pamilya na naaapektuhan ang relationships dahil sa pride, dahil sa mga conflicts galing at dulot ng pride? Alam niyo po, totoo yan, no? Sa marami sa pamilya, hindi nagkakasundo-sundo dahil walang handang magpatawad dahil sa kayabangan. Pero ito lang pa ang sasabi ko sa inyo. If you allow Jesus to be the Lord of your family, wala nang lugar ang kayabangan dapat sa ating pamilya. Kaya pag ang pinaglalaban natin, sarili lang natin at hindi yung kagustuhan ng Diyos, alam mo na nagmamayabang ka. Kaya may I encourage you, lahat tayo, let's focus our eyes on Jesus. Not on ourselves, not on the insult that somehow we felt na natanggap natin sa ating mga kasama sa pamilya, kundi isipin natin that our God will exalt us in due time. Maraming salamat, Pastor Bong, sa lahat ng mga answers dito sa mga question natin.